Okay, chicken farming, ito patungkol sa manok, itong babasahin kong comment. Galing kay Eerie Echoes. Eerie Echoes. Nagpalit po ako ng feeds. From grower to layer. Kaso hindi po ako nakapag-transition. Biglang humina po production ng itlog from 20 eggs, naging 10 eggs na lang. Ano pong pwedeng gawin para makarecover sila? Ayun, napanood kasi ni Eerie Echoes yung video ko na kung saan binanggit ko doon. Kung kayo ay magpapalit ng brand ng feeds, kailangan mayroong 9-day transition period. O, doon sa mga hindi pa nakakapanood nun, mabilisan, explain ko ha. Ano ba itong 9-day transition period na to? Sabihin na lang natin na nakasanayan na ipakain mo sa mga manok mo ay GMP3 dahil mas mura kaysa sa Integra 3000 pero parehas lang ng nutritional value. Ngayon, biglang na out of stock, no? At hindi mo naman sukat akalain na ma-out of stock kasi 5 taon ka nang may nakukuha palagi doon sa supplier mo. E di, nandun na tayo, na out of stock nga ng GMP3. At ang available lang ay Integra 3000. Paano ka ngayon magta-transition? No? Edi bibilin mo yung Integra 3000. No? Kaya magandang practice ganito. Kung bibili kayo ng panibagong stock ng feeds, maghanap kayo hindi doon sa mismong araw na literal na ubos na yung feeds ninyo. Dahil nga naman kapag out of stock at saan kayong lupalop ng probinsya nyo maghanap, wala kayong mahanap na ganong brand na nakasanayan, patay kang bata ka ngayon. Anong ipang transition natin? Wala na. Diba? So, kung ang mga 2 weeks before maubos yung feeds mo kasalukuyan, maghanap ka na ng next na bibilin mo. Okay? Para may pang transition ka kung sakali mang ubos yung dating brand, kasalukuyang brand at magbabagong brand ka. Okay, transition period, ganito yan. Sa unang tatlong araw ha, 75% nung kasalukuyang feeds, 25% nung bago. On day 4, 5, and 6, ikalawang 3 days na to, no? Day 4, 5, and 6, 50-50 na yan. 50% ng dati, 50% ng bago. Day 7, 8, and 9, 25% na lang ng dati, 75% na ng bago. Kaya on the 10th day, 100% na ng bago. So, gradual ang paglipat. No? Kasi mahirap yung Pilipino ka, no? Umabot ka ng 50 anyos. Alam mong everyday, nag-aalmusal kang kanin. Tapos bigla kang ililipat sa American breakfast, no? Walang kanin, puro bread lang, no? Egg, omelette, no? Maninibago ka nga naman doon, no? Parang gutom ka pa rin, no? Gutom ka pa rin, hindi ka sanay di ba? So ganoon din sa mga manok at yung ganoong abrupt na pagpapalit ng feeds, nagko-cause ng stress sa manok. At kapag na-stress ang manok, nagkakaroon ng imbalance yung kanilang gut, yung sa intestine nila, which creates stress. At kapag na-stress ang manok, ang daming pwedeng mangyari dyan. Pwedeng ma-interrupt yung kanyang pangingitlog, bababa ang kanyang egg production, which is yung nangyari nga kay Eerie Echoes, no? Bumaba ang egg production, no? Buti nga, bumaba lang Ang masaklap dyan, literal na nag-zero ka dyan. No? Doon sa isa kong experiment lang naman yun no? Literal na wala na akong napulot na itlog, no? Pero bago humantong doon sa literal na wala akong napulot na itlog, na hindi namang matanda pa ang mga inahin ko, no? Sa experiment kong yun, unang napansin ko bumabang egg production, tapos yung size ng itlog nasa nakaka-large na ako nun no? Kasi 10-month-old itong mga pinag-experimentuhan ko. 10-month-old pa lang to ha, no? Wala pang 1 year.
nakaka-large na ako, tapos biglang bumalik sa small, tapos may papiwi-piwi pa minsan, hanggang doon sa literal na kahit piwi, wala na nga. No? Doon sa, kasi experiment ko yun. Inalam ko kung ilang percentage na sagad ang pwede kong gawin purong darak lang. 50% darak ba? 50% commercial feeds, uubra? Hindi. But that's another topic. Kalkalin na lang ninyo itong YouTube channel para mapanood nyo yung experiment na yan. So, ayan, no? Eerie echoes, no? Tumama sa iyo yung negative side nang hindi tayo nagta-transition. So, anong gagawin ngayon? Reactive mode ka na ngayon eh, di ba? Reactive kasi napangyarihan ka na eh. No? Nangyari na yan. Hindi ka nakapag-transition. So be it. No? Kahit na anong litanya ko dito, wala tayong magagawa. So, anong gagawin? You can only do so much but give those hens, those layers, the right amount and type of feeds on a daily basis. Huwag mo muna silang a-applyan ng tipid tips. No? Huwag mo munang babawasan ng 30%, 20% ang commercial feeds at papalitan mo lang ng dahon ng Madre de Agua, sapal ng niyog, darak. No? Buuin mo yung commercial feeds mo yun. Kasi sukat na eh. Sukat na yung nutritional value nun eh. Gawin mo, pameriendahin mo sila ng mga ginagamit mo dati na tipid tips. No? Pameriendahin mo ng dahon ng Madre de Agua, tinadtad na gulay, etc. etc. On top doon sa commercial, no? Medyo laki sa layo muna sila this time, no? Huwag nga applyan ng tipid tips. So, and hopefully, makabalik sila doon sa dating trajectory o trend ng kanilang egg productivity. Now, habang inaantabayanan sila sa pagbabalik nila doon sa supposed na egg productivity nila, make sure, eerie echoes, no? Make sure walang mangyayaring another source of stress. No? Kasi baka mamaya ibinabalik mo sila doon sa dating kalakasan na pangingitlog, tapos bigla kang may itinaling asong walang ginawa sa buhay niya, kundi tumahol na lang. Another stress na naman yon. So, meron akong video na rin na ni-record. Tagal na, siguro may 1 taon na mahigit o 2 years. No? Dinictate ko doon lahat ng posibleng panggalingan, cause ng stress ng manok. Kalkalin na lang ninyo ang YouTube channel na to. Type nyo stress, siguro, ganyan. No? Para makita nyo at mapanood yung video na yon. So, iwasan yung mga posibleng panggalingan ng stress ng manok na mapapakinggan nyo sa video kong iyon. No? Para bumalik na nga sila kaagad at hindi ka malugi sa pagpapakain. Kasi kapag reactive mode ka sa kasong to, medyo talo ka na sa feeds eh. Hindi mo na nga sila tinitipid, ikaw naman ang tinipid ngayon sa itlog. Na? So, anong lesson dito? Ito, alam mo na to. Kayong ibang nakikinig, nanonood ngayon, alam nyo na rin to. Dapat, 2 weeks before maubos ang kasalukuyang feeds, maghanap na kayo ng mabibilhan. Hindi dun sa mismong araw kung kailan literal na simot na yung drum, wala nang may pakain. Nako, wala na tayong may pa-transition kung sakali man. Okay? So, yun. To learn more about all of my programs sa pag-aalaga ng heritage chicken, Rhode Island Red man yan, or Black Australorp, or maging mga layers kagaya ng Decal Brown, pwede nyo namang i-apply yung mga tinuro ko doon sa chicken farming seminar. Mag-register na kayo, click yung link na nasa description. Mahal pa ang isang manok kaysa doon sa seminar, I'm telling you. No? Pero kung hindi mo alam ang mga ginagawa mo at nagparating ka lang ng kung ano-anong mga manok dyan, kung may pambili ka, ay naku, unti-unting malalagasan ka kung sakaling napeste ka ng sakit at di mo alam kung vaccinated ba or hindi mo alam ang ginagawa mo, naku, mauuwi lang as fertilizer sa lupa yung mga manok pagka ganun. So, mag-register na kayo sa seminar na yun. Pagka-register nyo within the day din ma-approve ang account ninyo. Mayroon kayong 1 year access sa video. 1 year, ano? Pre-recorded ang video, hindi siya live na online, hindi siya face-to-face. So, don't worry about driving all the way to Tarlac, walang ganun. No?
pre-recorded to online, hindi live. So, di nyo kailangan mag-file ng vacation leave, mag-register lang kayo, magbayad, tapos panoorin nyo kung kailan kayo available. But please naman, tapusin ninyo sa loob ng 1 taon. Better yet, before 30 days, no? From the date of registration. Bakit naman? Kasi yung free technical support ninyo via email ay good for 30 days lang upon registration. Ano ba to? Yung mga follow-up questions ninyo. Siyempre, pag pinanood nyo yung video ko, pre-recorded nga, hindi naman ako sasagot sa tanong nyo doon kasi naka-record lang ang video nyo, di ba? So, anong gagawin? Pag may naisip na tanong, hindi ko nasagot doon sa video yung pinapakinggan ninyo, padala nyo sa email, sasagutin ko yan. Pero within 30 days lang upon registration, yun ang libre. Pag lumampas sa 30 days, may extra bayad na naman yun kasi pasok na sa consultation na naman yun. Ano? Okay? At may e-certificate upon request. Alam ko yung mga naglo-loan sa bangko, sa mga farming venture ninyo, kailangan nyo ng certificate. So, pwede nyo gamitin to. Sa mga nag-abroad, dapat may karanasan sa farming, no? Pwede kayo mag-register doon kasi may certificate akong ibibigay. Pwede ko namang ipadala yung e-certificate na hard copy, pirmado ko, no? Mano-manong pirma. Sagot nyo nga lang yung delivery fee sa courier, no? Sagot nyo yan. Okay. Yun lang. I hope this video helps. This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.